Sa puntong ito, makakausap natin ang abogado at tagapagsalita ng mga diskaya, si Attorney Cornelio Samaniego III. Magandang tanghali at salamat po sa pagpapaunlak sa Balitang Hali, Attorney Samaniego. Magandang tanghali po, Sir Rapi. Apo. Ngayon po umaga, nagpatulong yung DPWH sa DOJ para ma-issuehan ng Immigration Lookout Bulletin Order yung inyong kliyente at ilan pang kontraktor na kasama sa investigasyon sa flood control projects. Una, nandito na po, nasa Pilipinas pa po ba yung inyong kliyente at ano pong reaksyon nyo dun sa utos ng DPWH? Nandito po ang spouses Diskaya po. Now, ang dato po ng government agency kung ano pong dapat nilang gawin, basta nasa legal lang po na proseso. Ano pong komento ninyong kampo sa pag-inspeksyon ng BOC sa garahe ng inyong kliyente? Kasi nung una, dalawa lang daw yung nakita at sinabi nyo naman nasa iba't ibang lugar yung mga sasakyan kaya wala sila nung nag-inspeksyon itong BOC. Hindi ba inaasahan ng pamilya Diskaya na pupunta yung BOC nung umagang yon? Tama po, Sir Rapi, na siyempre natural reaction, nagulat sila at hindi po nasa iba-ibang lugar. Yung ibang sasakyan po, ginamit po ng pamilya, ng mga anak, yung iba for preventive maintenance po. And then, yung dalawa po nandun na nakita nila, na yung 12 po kasi yung subject ng search warrant, yung dalawa po nandun. Pero yung 10, ginamit yung iba preventive maintenance. Nung hapon, yung mga anak, nandun na po yung mga sasakyan, yung 12 po, all accounted po ng Bureau of Customs. Sabi po ng Senate President Pro Tempore Jingo Estrada, may impormasyon siya mula sa LTO na 80 daw po yung mga sasakyan ng mga Diskaya at kalahati raw po doon ay mga mamahalin. Ano po masasabi nyo dyan? Hindi ko pa po nakikita yung mga dokumento, with all due respect to Senator Jinggoy. Evaluate po namin yung mga rehistro ng sasakyan. Pero sa mga unang panayam po sa inyong kliyente, inamin niya na nasa 4 na po yung mga mamahaling sasakyan. Ito po ba'y kinukumpirma po ninyo at ipipresenta po ba ninyo itong mga dokumento sa mga kaukulang ahensya? Kung yung luxury po, ang sabi po ng aking kliyente dun sa Senate hearing, 28 po yung luxury cars. Yung iba po, mga service car po ng mga engineer at mga empleyado po. So kinokorek niya po yung sarili niya na hindi 40 as previously announced dun sa kanyang interview, nasa 20 na lamang po yung luxury cars. Ganun ho ba? Ay, hindi ko po kinokorek si ma'am. Yun po yung testimony niya sa Senate po. Sinususugat ko lang po yung testimony niya sa Senate. Opo, siya po yung nag-correct sa kanyang sarili. Opo, Sir Rapi. So ano po mga disposition po nito mga sasakyan gayong habang nasa ilalim po sila ng pangangalaga ng BOC? Mandato po yan ng BOC kung meron po sila nakikitang illegal o anuman or hindi nabayaran na tax. Yan po ang mandato, ginagalang po namin yan. Pero ang masasabi ko lang po, ang mga sasakyan na yan ay nakarehistro po sa LTO. Legal po na binili ng spouses Diskaya. Buyers in good faith po sila. Hindi po marirehistro yan, Sir Rapi, kung illegal po nilang nakuha. Kung may mga kompleto pong dokumento ito, madali ho itong mapatunayan, hindi ho ba? Oras lamang kung tutuusin dahil kung kompleto ng dokumento, nasa kanilang pangangalaga po yung mga dokumento, may pipresenta ka agad, Attorney. Tama naman po, Sir Rapi. Ang pan lang dyan, Sir Rapi, is siyempre bilang abogado, medyo masyado na ho kasing nayuyurakan ng kaya, so naghihinay-hinay ho kami. Panghuling ko tanong na lang po, kumusta po yung inyong mga kliyente? Nakausap niyo na po ba lately at sinabi niyo nga nasa Pilipinas pa, pero kumusta po sila ngayon? Nagkita ho kaming 3 kahapon. Masaya nga sila kasi at least nag-interview po kahapon. Medyo lugumaan po yung loob nila kasi at the onset, Sir Rapi, tahimik po ang mag-asawang Diskaya kasi ayaw nilang sumabay sa balita, sa SOCMED. Ang gusto ho nila is ano yung proper forum po, kagaya ng po Senado at ang House of Representatives or anumang government agency na mag-iimbestiga po. At may assurance po na dadalo sila sa mga pagdinig na ito at hindi po sila magkakasakit in the future. Ay, opo. Dadalo po sila. Dumalo na nga po si Ma'am sa Senate.
Kung may subpina po, dadalo po at maliban lang po talaga. Siyempre, pag sinabi nyo nagkasakit, talagang hindi ho natin mapipigilan yan unless talagang kailangan, kahit may sakit, di pupunta po. Tatalima po kami sa subpina, Sir Rafi. Okay, maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo po sa Balitang Hali. Yes, salamat po, Sir Rafi. Maraming po salamat. Yan po si Attorney Cornelio Samaniego III, abogado ng mga Diskaya.